Hello mga auntie-uncle ko. So for today's video, pag-uusapan natin itong issue about sa pag-cash in ng pera mo sa PayPal to GCash. Na-stress ka din ba sa pag-cash in ng pera mo? Na-unsuccessful, pero nabawasan ng PayPal balance mo. Tara at solusyonan natin yan. Makinig ng mabuti sa bawat detalyeng sasabihin ko at tapusin ang video na ito. So itong issue nga na ito ay naranasan ko nung isang araw. So super nakaka-stress kasi need ko at kailangan kong magbayad sa aking bills. So, nag-research ako kasi baka may makita akong solusyon. So, ayun nga. Safari hanggang sa FB, ang dami palang naka-experience nito. Meron din yung malalaki daw yung amount na kinash in nila. So, tayo, sanay na tayo kasi dati naman, napaka-smooth lang na mag-cash in ka, PayPal, pera mo sa PayPal to GCash, andun na agad. Seconds lang, andun na agad. Lalo na pag kailangan mo, emergency, mag-transfer ka, andun na agad. Ka-cash out mo na lang sa GCash outlet. 'Di ba? So, doon, stress na tayo kasi lagi na lang maintenance yung GCash na yan. So, pag ikaw ay nakaranas nito, hindi si GCash ang makakatulong sa inyo. Nako, kahit hindi ganitong scenario, daming stress dito kay GCash. Always ba naman kasing mag-maintenance? Ito na nga, punta nga tayo sa GCash. Tignan mo yung inbox. Hanapin mo yung message ni GCash na hindi nag-process yung PayPal cash in mo at screenshot mo yun. Okay? After that, go to your transaction history at screenshot mo yung top transaction mo. Huwag mo pong ikakrap kasi sa baka sabihin ni PayPal, scam yun. Huwag mong ikakrap. Full screenshot lang dapat. Nag-try nga pala akong nag-submit ticket dito kay GCash pero hindi ka pala makakasubmit nang wala kang transaction ID. So wala nga tayong transaction ID kasi hindi nag-process yung ating cash in PayPal to GCash. After natin kay GCash, punta naman tayo sa PayPal app. Screenshot din natin ang recent activity mo sa inyong PayPal. So pag kayo nandito na sa inyong PayPal website or pwede din sa inyong phone, sa PayPal app nyo, makikita nyo itong activity dyan. Ipindot nyo lang po yan. So, yan. Andito tayo sa ating activity at isi-screenshot nyo. So, hindi ko na yan mare-report. Kunyari, dito na lang sa aking isang GCash transaction. Ito, meron kang makikita dito na report a problem. Okay, pindutin mo po yan. So, malilipat ka sa ibang website. So, after mo nga matap yung information na minus nga sa inyong PayPal balance, yung pera na kinash in mo through GCash, after nyan, ito yung lalabas na if your funds are not reflected in your GCash wallet within 24 hours of the transaction, the cash in amount will be refunded back into your PayPal balance within 1 to 2 business days. So, meron akong nabasa sa ibang mga may problem din ito na hindi nila na-receive ay halos 5 days na daw nakalipas wala pa din. So, sa case ko, halos 24 hours maigit na rin yung naantay ko wala pa din. So, ayun nga, ito na lang. Buti na lang at nalaman ko tong solusyon na ito at nabawi ko po agad yung pera, segundo lang po ang inantay ko. So, after that, scroll down kayo, makikita nyo dito itong continue filing with PayPal. So, pindutin nyo lang po yun. And dito, makikita nyo yung sabi niya na issues with your purchase. So, dito, ang ipipindot po natin kasi cash in naman yung ginawa natin at hindi lang natin na-receive or transfer money lang yung ginawa natin at hindi natin na-receive. So, ang pipindutin po natin dito ay I haven't received the item or service. And then, dito lalabas yung kung ilang item ba. So, ang ilalagay po natin dito ay GCash cash in. Oops, sorry. GCash cash in. Item type. Kunyari, service. Okay. So, category. Other lang. And then, quantity, ilalagay mo ay 1. And then, continue mo lang po. So, dito, choose I haven't received the service. Continue ulit. So, dito, kung kailan ka nag-cash in na hindi mo na-receive. So, sa akin is noong 11. So, March 11, 2024.
So, magkano nga ba yung amount? So, itong nire-report natin dito ay yung 1,250. So, kung ilan yung sayo na hindi mo na-receive na kinash in mo, ilalagay mo lang po yung exactong amount. Okay? So, continue lang ulit. Let us know if you reach out the seller. Na-contact mo daw ba? So, sasabihin natin, kunyari, yes. Kasi sariling account mo lang din naman yon. So, ilalagay mo lang dyan, March 11, 2024. Kasi nawindang ka. So, ayan. How did you contact the seller? Send an email or text messages. Ang choose nyo. Then, what was the seller response? So, ilalagay nyo dito na the seller was unable to resolve my issue. Okay, dito yung mga na-screenshot nyo kanina, ilalagay nyo dito. So, ayan, drag and drop or click to browse. Ayan, ilalagay mo yan dyan. So, hindi ako mag-sasubmit dito kasi baka maano ako ni PayPal kasi natapos ko na nga yung issue, yung case ko dito. So, dito ilalagay mo lang dyan na I cash in amount of 1,250 through my GCash account, and it's unsuccessful, but my PayPal balance decreased. Simple lang na sinasabi mo na nag-cash in ka at unsuccessful pero nagbawas sa inyong PayPal balance, nag-intay ka, ganyan-ganyan. So, dito, yung screenshot natin kanina sa GCash at dito sa PayPal activity ay ilalagay mo dyan sa drag and drop or click to browse, saka mo isa-submit. So, after submitting, may lalabas na ganito. Ayan, so, segundo lang ay meron ka nang marireceive sa inyong balance. Marireceive mo na agad sa inyong balance yung amount. Ayan nga, after kong na-receive, tinransfer ko na lang siya sa aking bank account para sure. So, after kong tinransfer sa aking bank account, eto na siya, na-receive ko na agad ngayong araw lang. Ano ngayon? March 13. So, March 12 ko siya tinransfer sa aking bank account bang hapon. 5 PM na yata or 6 PM na wala pa akong inantay na 24 hours. Sabi dito 2 to 4 days business days arrival, pero dumating na siya agad ngayon. Kung duda pa rin kayo kay GCash, gumawa na lang po kayo ng bank account. Kung meron kayong bank account, i-link nyo na lang po siya. Meron po akong i-recommend na bank account na pwede kang maka-create ng account using your TIN IDs or your PhilHealth. Kung wala po kayong valid IDs, madali lang kaso meron lang siyang fee. So, cash in din naman sa GCash, meron na siyang fee ngayon, unlike noon na walang fee. So, sana po ay natulungan ko kayo dito sa ating problema dito kay GCash. Sana po ay nabawi nyo na yung inyong pera, lalo na kung big amount. Gawin nyo na itong tutorial ko para mabawi nyo na. Sayang naman, lahat tayo nangangailangan ng pera. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell. Bye!